Sa isang liblib na barangay sa Haniway, Iloilo, masisilayan natin ang nakakaantig na kwento na mag-inang Ronel at Janet na sa kabila ng hirap ng buhay at malubhang sakit ay patuloy pa ring lumalaban sa araw-araw. Si Ronel ay 37 years old, ay dating aktibong manggagawa at manlalaro ng basketball. Ngunit dahil sa isang lumalaking bukol sa kanyang puwetan na ngayon tinatayang nasa 15 kilos na ang bigat, siya ay hindi na makaupo, makalakad o makatayo ng maayos. Pilit siyang pinadadapa ng kanyang kondisyon dahilan upang halos maging bilanggo siya sa sarili niyang higaan. Sa sobrang laki ng bukol, 2 piraso na lamang ng salawal ang kasya sa kanya at hirap na siyang magpalit dahil dumidikit ang sugat sa tela. Ang bukol na napansin ng kanyang ina mula pa pagkasilang niya ay hindi agad binigyan pansin noon dahil maliit lamang ito. Ngunit habang lumalaki si Ronel, kasabay nitong lumalaki ang bukol. Naging tampulan siya ng tukso at naranasan pa niyang bansagan ng ibang tao. Ngayon man, hindi siya nagpadaig. Patuloy siya nagtatrabaho bilang construction worker upang matulungan ang kanyang mga magulang, lalong-lalo na ang kanyang ama na bedridden na sa loob ng halos 1 dekada matapos masugatan sa isang inuman. Si Nanay Janet, bagamat matanda at sakitin na, ay hindi nagkulang sa pag-aaruga sa kanyang anak at sa asawa. Siya ang nag-iigib ng tubig, naglalaba ng shirt ni Ronel at nag-aalaga sa asawang halos hindi na maituwid ang braso at binti. Mag-isa niyang ginagampanan ang lahat ng responsibilidad sa bahay. Ang ibang anak ay may sari-sariling pamilya na hindi na rin gaano makapunta at makatulong. Dahil sa lumalang kalagayan ni Ronel at sa kawalan ng sapat na kita para magpagamot, inilapit ng KMGS team ang kaso sa lokal na pamahalaan ng Haniway. Agad na nagbigay ng tulong pinansyal at grocery ang MSWD at binisita rin ng rural health doctor ang pamilya. Inimungkahi ng doktor na kailangan ng mailipat si Ronel sa isang mas malaking ospital para sa masusing pagsusuri at posibleng operasyon. Si Tatay Rodrigo na may pneumonia at kahinahinalang neurological damage ay sinama na rin sa biyahe patungong Western Visayas Medical Center sa Iloilo City. 4 na tao ang nagtulong-tulong upang maibaba si Ronel mula sa kanilang bahay papunta sa ambulansya. Habang si Tatay Rodrigo naman ay kinabitan ng oxygen habang nasa biyahe dahil sa hirap na paghinga. Sa ospital, sinabi ng mga espesyalista na si Ronel ay maaaring may neurofibromatosis, isang rare genetic disorder kung saan tumutubo ang mga benign tumor sa nerves ng katawan. Hindi ito kanser, ngunit kailangan ng agarang operasyon upang matanggal ang bukol at maibalik sa normal ang kanyang galaw. At mabuting balita dahil sa ilalim ng No Balance Billing Program, walang kailangang bayaran ang pamilya sa ospital. Habang naghanda si Ronel para sa kanyang operasyon, niregaluhan siya ng bagong mga salawal, isang simpleng bagay na napakalaking ginhawa na sa kanya at sa kanyang ina. Sa kabila ng sakit, takot at pagod, nananatili siyang matatag. Aniya, lalaban ako kasi lumalaban din ang nanay ko. Kaya ang aral na mapapulot natin sa kwentong ito ay sa likod ng bawat matinding pagsubok ay ang walang kapantay na pagmamahal ng isang ina. Si Nanay Janet ay larawan ng tunay na sakripisyo. Kahit mahina, pagod at halos wala na rin matakbuhan, hindi siya sumusuko sa kanyang responsibilidad. Ipinakita rin sa kwento ni Ronel na kahit na pinagsakloban ng langit at lupa, hindi dapat mawala ng pag-asa. Ang kwento nila ay paalala na ang kabutihan ay hindi nasusukat sa laki ng katawan o kakayahan, kundi sa tibay ng puso. Si Ronel, bagamat may sakit, ay isang masipag, mapagmahal at matulungin anak. Samantalang si Nanay Janet ay huwaran ng isang inang hindi kailanman nagkulang sa pag-aaruga, isang inang hindi sumusuko. Kahit pasan mo ang mundo, basta't may nagmamahal sa iyo, may dahilan kang lumaban. Sa huli, ang kwento ng mag-ina ay nagsilbing inspirasyon na sa kahit anong bigat ng sakit o hirap ng buhay, basta't may pananalig sa Diyos at pagmamahal sa pamilya, laging may liwanag na darating.